Kinben Book 5, Chapter 115. Nakarating na nga rin ng Calapan City ang team ng Blue Phoenix at lampas alas 12 na ito ng gabi. Sa Flores Sports Facility nga ang diretso ng team para doon muna matulog, maliban kina Sir Isaiah at Ricky na makikita ang may sasakyang naghihintay sa parking area ng Calapan City Pier. Narito nga si Andre na makikitang nakatayo sa labas ng sasakyan niya. Siya nga ang susundo sa dalawa. Mag-iingat kayo. Mover, bantayan mo ang mga iyan at baka tumakas pa. Magpahinga na kayo. Sa Saturday na ang next meeting natin. At doon ko na rin isesettle ang napanalunan natin. Sabi nga ni Coach Isaiah sa kanyang mga players na mukhang bugbugang katawan sa biyahe. Sige po coach, mag-iingat din po kayo. Sabi naman ni Mover at nagpaalam na rin sila kay Ricky na mukha na ring inaantok. See you on Saturday, magpahinga na tayo. Sabi pa nga ni Ricky. At pagkatapos noon ay nagpunta na sila sa sasakyan ni Andre na agad na binuksan ang likuran para ilagay ang mga gamit na dala ng tatay niya at ng kanyang soon to be bayaw. Pagpasok nila sa loob ay agad na nga ring pinaandar ni Andre ang sasakyan niya. Bumusina pa nga siya sa tapat ng mga players ng kanyang ama at dito na nga sila lumabas ng pier. Ang ate mo gising pa? Tanong nga agad ni Isaiah na makikitang nagsuot ng salamin sa mata para magbasa ng messages sa kanyang phone. Tulog na pa. Maaga natutulog si ate kasi ito ang sabi ni Tita Grace. Dagdag pa nga ni Andre at napatango naman si Isaiah. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe ah. Sabi pa nga ni Andre at si Ricky naman ay napangiti. Nakakapagod pre, medyo na traffic pa kami sa bus. Baka nga pag uwi ay hihiga na lang ako at makakatulog na ako. Sagot naman ni Ricky na pasimpleng napasulyap kay Isaiah na pinatay na ang phone. Daan muna tayo Andre sa drive-thru. Kakain muna ako bago humiga pag uwi. Sige pa, pero by the way, kumusta naman ang rambulan ninyo kahapon sa game 2? Ang tagal bago naawat ni na si Meron at Rayos. Hindi na nagkaroon ng championship ceremony. Ibinigay na lang sa amin kanina ang napanalunan namin. Si Ricky ang finals MVP at nakita kong pinost na lang ng Palawan Media sa page nila yung tungkol doon. Wala eh. Mga madudumi rin kasing maglaro ang mga taga-Oxy. Lalo na at ang coach nila ay si Darwin Barcibal. Kwento nga ni Isaiah. Kilala mo iyon pa? Tanong ni Andre. Nakalaban ko na noon iyon sa basketball noong kabataan ko. At nagsuntukan din kami noon sa loob ng court. Natatawang kwento nga ni Isaiah at marahang napangiti ang dalawa niyang kasama nang marinig iyon. Nakasuntok ba kayo pa? Syempre, hindi pwedeng hindi. Sa pagkakaalala ko nga ay nasuspindi ako noon ng isang laro. Mabuti na lang pala pa at last game na ninyo noong nangyari iyon. May marahang pagtawa pang wika ni Andre. Yun na nga, pero mali rin naman ang ginawa ng mga players ko kaya sinermonan ko rin after ng game. Sabi pa nga ni Isaiah at napatikhim pa kay Ricky na nakita niyang natutulog na pala. Siguro kailangan muna ng mga ito ng ilang araw na basketball break. Halos puro basketball kami sa Palawan. Mahinang nawika na nga lang ni Isaiah. Masaya nga rin siya dahil si Jason Castro ay mapapasama sa assistant coaches niya at tuturuan din ito si Ricky Mendez. Nagsabi na nga rin siya kay RJ Espinosa na magpapalipas muna sila ng isang linggo bago magpunta ng Bicol. Wala raw silang gagastusin at iyon ang pinakamagandang bagay na siniguro sa kanya ng kaibigan niyang iyon. Malakas na team din kasi ang Naga City at isa sa top offensive team sa Maharlika League. Nakita na nga rin niya ang galawan ni Jorvan Cervantes at masasabi niyang malaki ang potensyal nito lalo pat bata pa ito. Marami pa raw itong igagaling, kagaya ng kasama niya ngayon sa loob ng sasakyan na kasalukuyang natutulog. Dumaan na nga sila sa isang fast food at pagkatapos noon ay dumiretso na sila pauwi. Maging si Andre nga ay medyo inaantok na rin at may pasok pa raw siya bukas. Kagaya ng inaasahan, pagdating ni Ricky sa bahay ni na Andrea at pagpasok sa loob ng kwarto ng dalaga ay agad na siyang humiga sa kalahating bahagi ng kama nito. Nahalikan pa naman niya sa noo si Andrea bago tuluyang matulog nang wala ng palitan ng damit. Sapatos na nga lang ang nahubad nito. Natapos na nga ang Mimaropa League na inabot nga rin ng halos isang buwan. Malaki nga rin na naging gastos ng Team Calapan na sa isang araw raw pag-uusapan ni na Isaiah, Mover at Larry. Kumain nga muna si Isaiah sa kusina bago matulog. Medyo napainat pa nga siya ng leeg dahil parang nangalay ito sa mahabang biyahe nila.
Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Sabi nga niya matapos kainin ng kanyang binili na pagkain. Kinabukasan, makikita nga si Ricky na napaseryoso nang imulat niya ang kanyang mga mata. Maliwanag na at agad niyang iniangat ang kanyang kaliwang kamay para tingnan ang oras. 9:00 na ng umaga. Hindi ako nakapag-jogging. Kung sa bagay, sobrang pagod na rin sa biyahe. Sabi na nga lang ni Ricky na marahang inunat ang kanyang katawan. Napakapanga siya sa kanyang damit at naalala niyang hindi pa nga pala siya nakakapagbihis. Bumangon na nga siya at tiningnan ang kanyang dalambag. Nakita niyang wala na iyong laman at naisip niyang baka natanggal na ni Andrea. Kumuha na nga siya ng damit at nagpalit. Humihikab pa nga siya na napatingin sa salamin sa may lamesa ni Andrea at dito na nga siya lumabas para umihi at maglinis ng mukha. Namiss ko ang kalapan pero mas namiss ko ang isang iyon. May ngiting wika pa nga ni Ricky at paglabas niya ng kwarto ni Andrea ay agad siyang napatingin sa salas na kung saan ay nakita niya ang kanyang irog. Nanonood nga si Andrea ng TV at sinamaan siya ng tingin nito. Nag-peace sign si Ricky sa dalaga at sa CR muna siya dumiretso. Nag-good morning pa nga siya sa dalawang kasambahay na nagpupunas sa may lababo. Good morning din si Ricky. Pagkalabas nga ni Ricky ay medyo nakaramdam siya ng kaginhawaan. Nakaramdam nga rin siya ng gutom pero kay Andrea raw muna siya pupunta. Nakasuot nga ng yelo na duster si Andrea at mapapansin nga ang medyo pagbilog ng katawan nito. Umupo nga si Ricky sa tabi nito at pasimpleng tinitigan ng dalaga na abala sa panonood ng TV. Kumain ka muna ng breakfast, sabi agad ni Andrea na marahang napatingin kay Ricky. Nang makita nga ni Andrea ang sugat sa mukha nito ay agad niyang piningot ang tainga nito. Ayan, salamat ka at hindi ka nabigyan ng isa kahapon. Napanood ko ang nangyari. Talagang nakisali ka pa sa rambulan ano? Sabi nga ni Andrea at si Ricky ay marahang natawa. Tama na, nasermonan mo na ako kahapon ha. Pati nga ang papa mo, sinermonan kami. Sabi pa nga ni Ricky na papahina na sumimple ng haplos sa tiyan ni Andrea. Gumagalaw na ang anak natin, nasipa pa. Tsaka may milk nang nalabas sa dede ko. Talaga? Padede nga ako. Biglang sabi nga ni Ricky at agad siyang pinalo ni Andrea. Napatawa naman si Ricky at agad naman siyang tiningnan ni Andrea ng masama. Puro ka na yata kalokohan ha. 1 buwan lang kitang hindi nakasama ha. Sabi nga ni Andrea. Hindi ah. Sagot naman ni Ricky na inilapit ang pisngi sa dalaga. Namiss lang kita. Sabi pa nga ni Ricky at hinalikan pa nga niya ang malambot na pisngi ni Andrea. Sus, tayo na muna sa kusina at sasamahan kitang kumain Mr. Mendez. Sabi naman ni Andrea na marahang napangiti kay Ricky. Ang totoo ay namiss din naman niya ito. Namiss daw pero walang pasalubong sa akin galing Palawan. Meron. Hindi mo ba nakita sa bag? Alin? Yung mga keychains? Napangiti si Ricky at tumango. Dapat pagkain. Aanin ko yun. Pero sige, understandable na rin naman at baka pagod ka para makahanap ng maayos na pasalubong. Siya, tayo na sa kusina. Kumain ka muna. Ani nga nang tumayong si Andrea na hinawakan ng kamay ni Ricky. Pagdating nga nila sa kusina ay kumuha si Andrea ng ulam nila kanina. May fried rice, itlog at spam ham. Pinagtimpla nga rin niya si Ricky ng gatas at ngiting-ngiti naman agad ang binata nang hainan siya ng buntis niyang girlfriend. Tuwang-tuwa ka na naman. Namiss ko nga ito. Oo na. Siya, kumain ka na muna bago mo ako landiin. Natatawang wika ni Andrea. Napailing na nga lang siya at pinanood ang ganadong pagkain ni Ricky. Mula naman sa hindi kalayuan ay makikita ang dalawang kasambahay na kinikilig sa dalawa. Nakakamiss maging kasing edad ni na ma'am. Sabi ng isa na ikinailing naman noong isa. Makikita na ngang nasa sala sina Andrea at Ricky pagkatapos kumain ng binata. Makikita ngang hinahaplos ni Ricky ang tiyan ng katabi niya sa pag-asang gagalaw ang baby sa loob noon. Kumusta naman ang Mima Ropalig? Biglang tanong ni Andrea na pasimpleng hinaplos ang braso ng kanyang kasama. Masaya, may mga bago ako nakilala. May nakilala rin akong fan ko. Ang daming magagaling na players mula sa ibang probinsya. Mima Ropa pa lang, ano pa kaya sa Maharlika League? Nagpatuloy pa nga si Ricky sa pagkakwento mula sa unang araw hanggang sa dulo. Mula sa pagkakakilala niya kay Jeron, kina Calvin at Rare, kay Kay Lastimosa hanggang sa finals nila na nauwi sa rambulan.
Habang nagkukwento nga si Ricky ay hindi maiwasang mapangiti ni Andrea. May kasama rin itong marahang paglungkot dahil hindi man lang daw niya napanood ng live si Ricky sa Palawan. Nakakamiss iyong mga time na pinapanood kita sa laro mo. Siguro kung nandoon ako baka naubos na ang boses ko. May ngiting wika nga ni Andrea. Alam ko namang nandoon ka kung hindi ka buntis. Tama ka. Nakakamiss nga na makita ka na nag-cheer sa akin. Sabi nga ni Ricky. Pero part ng improvement ko ang masanay rin na may mga larong wala ka. Depende rin kasi sa sitwasyon. Tanda mo ba dati na hindi ako mapakali o pangit ang laro ko kapag wala ka? Dagdag pa nga ng binata. Oo, at mabuti na lang at hindi ka na ganoon kasi kung oo, ay baka natuktukan kita pagbalik dito. Napapangiting wika na nga lang ni Andrea. Pagkatapos nga noon ay namasyal pa sila sa bayan. Nagpunta sa tabing dagat noong pahapon at hanggang hapon ay nag-date muna sila. Sinulit nila ang unang araw na nagkasama uli sila. Siyempre dahil nga sa nangyaring Mimaropa League ay lalo nang dumami ang nakakakilala kay Mendez. Halos kilala na siya ng halos lahat ng mga nakakasalubong nila sa bayan. Dumami na rin ang followers mo sa social media accounts mo. Yung page na ginawa ko sa iyo ay nasa 20,000 followers na. Nagpo-post na rin ako ng mga basketball highlights mo at lalong tumataas ang engagement ng page mo. Ikaw na munang bahala riyan. Sabi naman ni Ricky na masayang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Andrea. After pala ng 1 week na pahinga ninyo ay aalis na uli kayo. Sabi nga ni Andrea dahil alam na niyang papunta sa Bicol ang Calapan City team. Oo nga at excited na ako. Pero sa ngayon magpapahinga muna kami. Sabi nga ni Ricky na agad na inaya si Andrea na bumili sa isang bilihan ng takoyaki sa may terminal. Ilang araw kaya kayo roon? Tanong pa nga ni Andrea. Siguro naman ay hindi aabot ng 1 linggo. Sagot naman nga ni Ricky. Lumipas nga ang 1 linggong pahinga nila at ang Calapan City team ay muli na namang umalis ng hometown para magpunta ng Bicol. Mula nga sa loob ng barko ay makikita ang mga players ni Isaiah na magkakasama. Maliban sa isa niyang manlalaro. Hindi nila kasama si Ricky Mendez.